mas madali sana kung abogado. Dahil siyempre may background sa law, may background sa rules on procedure. So mas madali kung abogado. Kaya lang kapag abogado, mas madali niya ring mabali yung batas. 'Di ba? Kunyari kung abogado ka nga, ikaw ang gagawing presiding officer, so mas maalam ka sa batas, pero ang problema doon is maalam ka nga sa batas, pero may pinapanigang ka naman, di mas madali mo ring mababali yung batas. So, yun ang benefit and risk of having a lawyer as a senator judge. So, itong si Senator Gatchalian, mukhang siya na nga ang magiging presiding officer for the impeachment trial. Hindi siya abogado, pero okay lang naman insofar as syempre meron naman yung staff na abogado. Tapos kung merong legal question na kailangan sagutin, pwede niya namang ibato ito sa mga miyembro ng Senado para pagbotohan. So in that sense, okay lang naman. Pero ang mas importante dito is dapat yung presiding officer walang pinapanigan. Yun ang pinaka-importante. So we're open-minded about Senator Gatchalian. Let's see kung magiging open-minded siya, magiging patas siya, magiging fair siya sa bawat panig. 'Di ba? Kasi yun nga yun ang pinaka-importante doon, na maging patas ka. Unahin natin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw na po yan, attorney. Ano ba yung mga expectation po ninyo? Well, it's the first hearing, so nakakita tayo ng manifestation from the prosecution kung sino ang mga testigo na balak nilang ipresenta today or sa mga susunod na araw. So yun yung isang inaasahan natin, mukhang base doon sa mga listahan ng testigo, mukhang mga testigo ito ukol doon sa grave threats di umano na sinabi daw ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero dahil unang hearing nga ito mamaya, baka maaari ding ma-bring up yung motion ng or prayer ng defense na i-dismiss yung kaso on technical grounds. So baka makita natin yun mamaya. Opo. Attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ho ba yung mga pangunahing tungkulin, papel, ang defense at ng House Prosecution na panel sa impeachment trial ng Vice Presidente? Okay, so yung prosecution, ang trabaho niya is patunayan yung mga articles of impeachment o yung mga di umanong paglabag ni Vice President Sara sa konstitusyon man o sa batas na para sa kanilang palagay impeachable offenses. So yun ang trabaho nila, yun ang magprepresenta sila ng mga testigo at ebidensya na susubukan nilang patunayan yung mga impeachable offenses na linagay nila doon sa articles of impeachment. Yung defense naman, yung defense panel ni Vice President Sara Duterte, ang trabaho nito ay depensahan siyempre si VP Sara at patunayan naman na hindi siya nag-commit nitong mga impeachable offenses or walang sapat na basehan para i-convict si civil offenses na alleged ng prosecution. At specifically for this impeachment, meron din silang mga grounds on technical grounds na para sa kanila ay sapat na i-dismiss itong impeachment complaint. Opo. So hindi lamang ang prosecution panel ang may papel na magpresenta ng kanilang mga ebidensya,
Maging ang depensa po pwede rin po magpakita ng kanilang mga ebidensya laban po sa mga allegations ng prosecution. Hello? Yes, attorney, narinig ho ba ninyo kami? Yeah. Yes po. So, tama yun. Yung prosecution muna ang mauunang mag-present ng evidence nila. Pero habang nagpre-present yung evidence, pwede namang pumasok yung defense para mag-object kung tingin nila ay hindi tama yung pag-present ng ebidensya or hindi angkop dun sa rules on evidence na sinusundan ng impeachment trial court. Tapos pwede rin silang mag-cross-examine ng mga witnesses na ipresenta ng prosecution. Tapos pagkatapos na mag-present ng prosecution, yung defense naman ang may pagkakataon na mag-present ng sarili nilang testigo at ebidensya. Tapos yung prosecution naman ang may pagkakataon na i-cross-examine itong mga testigo at Kilatisin. kilatisin itong ebidensya naman ng defense. Opo. At ang pagkakaiba ho ba? Ano ho ba yung pagkakaiba ng mga regular na korte sa Senate Impeachment Court? Well, unang-una, napakadami po nila. Normally, dapat sa Senate Impeachment Court, 24 dapat sila. Pero alam naman po natin na hindi available lahat ng ating mga senador. So, yun ang malaking pagkakaiba dahil sa normal na korte, isa lang ang judge. Pero dito, sa Supreme Court, meron kang 15. Sa Court of Appeals, pag in-division hearings, may 3. Sa Court of Tax Appeals, ganun din. Sa Sandigan Bayan, 3. Pero ito, we're talking about 20 plus senators, senator judges. Tapos, although pangkaraniwan naman sa Senate Impeachment Court na i-adopt yung rules of court or yung rules na kadalasan ginagamit sa regular courts, hindi rin natin may iwasan na tignan ito bilang hindi lang legal exercise but also a political exercise. Dahil although dapat sabi na nga din ng Supreme Court doon sa naunang impeachment complaint na dapat ang mga hakbang sa impeachment ay grounded on law, on jurisprudence, on due process, on the Constitution. It's also a political exercise. So, numero din ang bilangan dito. So, hindi ito purely legal exercise. Opo. At na-raise po yung issue na rin itong tatanong ko po sa inyo, kung po maaari ho bang dalawang prosecutors ang mag-cross-examine doon sa witness sa impeachment trial? Parang may nakita po tayong ganong request, and hindi po ba? Sa akin, magulo po yun na dalawa. Kasi sa regular courts, although pwedeng more than one ang abogado sa isang panig, kailangan pumili ng isang lawyer lamang na magprepresenta ng witness. Kasi napakagulo po nun kung dalawa. Opo. So, ako, tingin ko dyan dapat isa lang. Opo. Yung House prosecutor... For orderly procedure lang naman po. Yes, Hindi yes. naman for any other reason. Opo, yan din po yung naging tugon ng defense panel dahil para magkaroon nga ng kaayusan. Ano? Hindi magulo ang dalawang magtatanong. Kasi sa regular na korte, talagang isa lang po, lamang po talaga ang nagtatanong. Yan po yung madalas na sinasuggest po, ina-advise ng judge mismo ng korte attorney. Ang tingin ko, ang posibleng rason kung bakit nila hinihingi yan dahil yung House prosecution team, yung talagang galing sa House of Representatives ay hindi naman po mga practicing lawyer yan kaya hindi po siguro sila sanay sa isang actual trial. Maliban siguro doon kay Congressman Jokno, maybe kay Congresswoman De Lima, parang bukod doon baka hindi ganun ka bihasa itong House prosecution team in trial practice. But I could be wrong. Pero
ang napansin po natin is after announcing the House Prosecution Team, napakadami pong private prosecutors ang dinagdag dito sa Oo. House Prosecution Panel, di ba? Kaya yun po yung impression na nalilikha nung pagdagdag nila ng ng abogado na baka hindi kaya ng House Prosecution Team in itself gampanan yung tungkulin nila, kaya kailangan magpasok nitong mga private prosecutors. Opo, pero yung papel ng private prosecutor same din doon sa nasa House Prosecution Panel. Yes. Ganun din po yun. Jay. Parang suporta lang during sa cross-examination. Ngayon naman, attorney, doon sa mga senator judges, ano naman po yung papel nila? Well, ang papel ng judge, whether dito sa Senate Impeachment Court or sa regular court, is dinggin yung bawat panig. Tapos along the way, kailangan niya ring mag-rule on certain matters para sa kaayusan ng trial at para to make sure na yung prosecution at defense sumusunod sila sa mga patakaran ng korte. So, yun lang naman ang tungkulin ng senator judges. Ultimately, of course, magbobotohan sila sa dulo kung dapat bang ma-acquit or ma-convict itong si VP Sara. Opo, opo. At maaari ba silang makapagtanong, makapag-cross-examine din yung mga senator judges? Hindi cross-examination ang tawag doon. Ang tawag doon is clarificatory questions from the judges. Pwede yon, kahit sa regular courts pwede yon. So ang normally mangyayari is yung party, whether the prosecution or the defense, it presents its witnesses, magtatanong siya doon sa witness niya. Pagkatapos niya magtanong, ang tawag doon is direct examination. Pagkatapos niya, magka-cross-examination naman yung kabilang panig. Tapos, kapag tapos na yung direct examination at cross-examination, kung walang redirect at recross or pagkatapos ng redirect and recross, yung mga judges natin sa regular courts, nagtatanong sila ng clarificatory question. So, dito sa Senate Impeachment Court, pwede rin nila gawin yun. Opo. Pero issue ho ba sa inyo yung magiging presiding officer ay hindi lawyer o kailangang lawyer? Well, sa akin, mas madali sana kung abogado. Dahil syempre may background sa law, may background sa rules on procedure. So mas madali kung abogado. Kaya lang, kapag abogado, mas madali niya ring mabali yung batas. Diba? Kunyari kung abogado ka nga, ikaw ang gagawing presiding officer, so mas maalam ka sa batas, pero ang problema doon is maalam ka nga sa batas, pero may pinapanigang ka naman, di mas madali mo ring mababali yung batas. So, yun ang benefit and risk of having a lawyer as a senator judge. So, itong si Senator Gatchalian, mukhang siya na nga ang magiging presiding officer for the impeachment trial. Hindi siya abogado, pero okay lang naman insofar as syempre meron naman yung staff na abogado. Tapos kung merong legal question na kailangan sagutin, pwede niya namang ibato ito sa mga miyembro ng Senado para pagbotohan. So in that sense, okay lang naman. Pero ang mas importante dito is dapat yung presiding officer walang pinapanigan. Yun ang pinaka-importante. So we're open-minded about Senator Gatchalian. Let's see kung magiging open-minded siya, magiging patas siya, magiging fair siya sa bawat panig. 'Di ba? Kasi yun nga yun ang pinaka-importante doon, na maging patas ka. Opo, opo. Kung sakaling ngayon sa pagpupulong po nila ngayong araw na ito, possible ho ba? Madali lang ba yung gawin na mag-raise po na isang resolution, aaprubahan nila na
sa halip na si SP Sherwin Gatchalian yung magiging presiding officer, po pwede po silang pumili ng kahit sino mang senador, attorney? Tingin ko pwede naman, baka lang maantala lang yung proceedings kasi baka may kailangan pang notices na kailangan kasi aamyendahan nila yung rules ng Senate Impeachment Court eh. So tingin ko kung gagawin nilang papalitan nila yung presiding officer, ginawa na nila yan before mag-start itong first day of trial. So ang inaasahan natin, hindi na mapapalitan si Senator Gatchalian bilang presiding officer. Opo. Bago ko lang pasok kay Partner Admar, sa issue naman po ng pagiging neutral, sa tingin po ninyo, magiging neutral ho ba yung mga senator judges sa impeachment trial ni VP Sara? Well, sa Senate impeachment rules, Jade, nakasaad doon na yung senator judges natin kailangan mag-exercise ng political neutrality in fulfilling their functions as senator judges. Now, whether masusunod ito or hindi, nasa sa kanila po yun. Kung, ang realidad is hindi naman po talaga na i-insulate itong impeachment sa politika. Siyempre may kasamang politika yan at yan na nga ang isa sa mga rason din kung bakit nakita natin yung sigalot sa Senado bago magsimula itong Senate Impeachment Court. So, hindi mo maiiwasan isipin na yung mga sumama sa mayorya, merong impression na panig sila laban kay VP Sara Duterte at yung mga pumanig naman sa minorya ay panig naman kay VP Sara. Pero nandito na po tayo. Ito po ang sinasaad ng konstitusyon na paraan para makita kung dapat bang matanggal sa pwesto si VP Sara or hindi. So bigyan po natin sila ng pagkakataon itong mga senator judges na ipakita na patas sila at wala silang kinikilingan dahil yung gagawin nila sa mga susunod na buwan dito sa impeachment court ay hahatulan din yan ng taong bayan sa 2028 elections. Lalo na para doon sa mga tatakbo or re-electionist or tatakbo ng ibang posisyon sa 2028. Tingin ko malaking bagay itong anong gagawin nila sa impeachment.